Yun na dito. po ang hanap ko. Bye-bye ba din? Kasi nagtrabaho din ako sa pakpak. Itinuturing na hiyas para sa mga taga-Samal ang kapis, na naging pangunahing hanap buhay na ng mga tao rito. Paano nga labas? Kahit nga kumita akong 2,000. Gamit ang mga shell nito ay nakabubuo ng mga disenyo o palamuti na naging bahagi na ng kulturang Pilipino. Ngunit sa kabila ng magagarang disenyo, ay hindi mo aakalaing nakukuha lamang ang mga ito sa putikan at sinisisid kahit pa sa malalim at malabong bahagi ng dagat. Nakakubli ang bawat panganib at hirap. Ano naman po, kasama naman po sa pangunguha ng kapis yung masugatan, kamay, masugatan, paa, maghahako, masugatan. Kasama naman po talaga sa pangunguha. Ano pa nga bang kwento ang nakasalalay at istoryang nag-uugnay sa pagitan ng kapis at buhay? Sagana sa likas na yamang tubig ang bayan ng Samal sa Bataan, kung saan pangingisda ang pangunahing hanap buhay rito. Likas din sa lugar ang pagtatahong at talaba, kung saan hitik sa huli ang mga taga-Samal. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ay unti-unti na ring nakikilala ang bayan sa mga handicrafts gamit ang kapis, na siyang pinagkukunan ng mga pagkakakitaan ng mga naninirahan dito. Mula sa pangunguha ng mga kapis hanggang sa pagbuo nito bilang isang disenyo o palamuti, natutuhan ng mga taga-Samal na itaguyod ang industriya ng kapis sa kanilang bayan. Karaniwang ginagawang dekorasyon ang mga shell ng kapis tulad ng mga bintana sa mga bahay, accessories, lamps, at chandelier. Nakatutuwang isipin na mula sa ilalim ng dagat, ang mga kapis ay nagiging palamuti gamit ang mga bihasang kamay at husay sa sining ng mga Pilipino. Ngunit ano nga bang mga proseso ang pinagdadaanan ng kapis bago maging isang kahangahangang obra? Sa pagpunta ko sa bayan ng Samal, ay sinamahan ako ng isa sa matagal ng hanap buhay ang pagkakapis. At dito ay susubukan kong sumisid para tuklasin ang natatanging kwento sa likod ng pangunguhan nito. Dito sa bayan ng Samal, una kong sinubaybayan ang mundong ginagalawan ng mga maninisid ng kapis. At dito aking napag-alaman na sa kabila ng payapang anyo ng dagat, may mga kwentong matagal nang itinatago ng alon. Mga kwentong nakakubli sa ilalim ng tubig na sinisisid ng pagsisikap para sa buhay at pangarap. Mula sa mga maninisid ng kapis ay nakilala ko si Tatay Nel. Ano pangalan niya, Tay? Buknoy. Hindi, Nilo Medina Adoptan. Nilo po, Tatay. Siya ay isa sa mga veteranong maninisid mula sa Samal, Bataan. Bata pa lamang si Tatay Nel nang maging hanap buhay niya na ang pangunguha ng kapis. Ganun pa man, ang maninisid ng kapis sa loob ng mahabang panahon ay kakikitaan pa rin ng ligalig at hindi ng pagod. Tatay, ilan taon na po kayo? 55.
50. Gaano katagal na po kayong sumisisid para manguha ng kapis? Ang tagal ha. Mm. Hindi ko na siguro. Baka meron na rin mga 2 taon. Ayon sa kanya, natutuhan niya ang pagsisid dahil daw noong kabataan niya ay sumasama siyang pumalaot sa mga nagkakapis. Saan po kayo natuto? Paano po kayo natuto? Yes. Opo. Siyempre, mapag-aaralan. May una-una. May sasamahan kang kwan. Marunong. Ano, pagkatuturo sa iyo para natin. Alas 10 pa lang ng umaga na magsimula kaming maghanda para subukang manguha ng mga kapis sa dagat. Tirikma ng araw, hindi ito alintana para sa aking mga kasama. Kasama si Tatay Nel ay babiyahe kami patungo sa mayamang baybayin ng Manila Bay. Habang binabaybay namin ang karagatan ay hindi ko maiwasang mamangha sa tanawing hatid ng kalikasan, kung saan kapansin-pansin din sa aming likurang bahagi ang maberdeng bundok ng Mariveles. Kasabay ng mga ibong lumilipad, damang-dama ang payapang haplos ng hangin sa aking balat. Ngunit sa kabila nito, ramdam din ang bawat tilamsik at hampas ng alon sa aming bangka. At sa pagkakataong ito, dito ko naramdaman ang takot at kaba na makipagsabayan kina Tatay Nel sa pagsisid. Dito ako napaisip, kaya ko bang sumisid gaya ng mga kasama ko na matagal nang kabisado ang buhay sa ilalim ng dagat? Paglusong sa tubig, agad kong napansin ang galing ni Tatay Nel sa pagsisid. Mabilis pa sa pagkisap ng mata ang husay ni Tatay Nel sa pagkuha ng mga kapis. Tila ba hinuhugot niya ang hininga, hindi mula sa baga, kundi mula sa taon ng kanyang karanasan. Habang ako, nanatili pa ring nakakapit sa gilid ng aming sinasakyang bangka. Pinapakiramdaman kung paano bubuelo para sisirin ang kailaliman ng dagat. Ito ang una kong karanasan na sumisid sa gitna ng dagat. May takot mang nararamdaman, sinubukan ko ang turo sa akin ni Tatay Nel. Sinubukan kong sumisid, ngunit sa aking paglubog ay wala akong makita. Malabo at mahapdi sa mata ang tubig dahil sa alat nito, kung kaya't pahirapan sa pagdilat sa ilalim. Dagdag pa ang bigat at lamig ng karagatan na siyang tanging mararamdaman. Ngunit para sa mga nangangapis tulad ni Tatay Nel, desidido pa rin itong ipagpatuloy ang nakagawian na nilang hanap buhay. Sa unang tingin, aakalain mong madali ang ginagawa ni Tatay Nel. Pero para sa mga taong hindi sanay at pamilyar sa ganitong uri ng trabaho, hindi ito biro. Hindi sa lahat ng araw ay mapagbigay ang dagat. Kaya kung wala kang tiyaga at diskarte, talo ka sa ganitong larangan. Ito ang mundong ginagalawan ni Tatay Nel araw-araw. Isang mundong tahimik, madilim, at kung minsan ay lapitin ng panganib. Kasi nangyayari dyan, pagka hindi ka talaga marunong, ay gabi yan. Isang kasi gabi. Kahit gabi po na. Oo, siguro kasi sa kati yan, yung dito tubig. Apo. Pagka gabi, yung bangka lang may ilaw. Ngayon ako, wala akong ilaw, nangunga ako ng kapis. Kaya pag may dumarating na bangka, tinititingnan ko yan kung saan nagmumula yung tunog. Apo. Kasi kung hindi mo ko, baka mamaya papunta na sa iyo. Makalawa na akong tigmadumog dyan eh. Talagang inaatrasan ko lang mabuti para diyan. Hanggang sa patuloy kong pagsisid, natuwa ako nang makakuha ako ng isang kapis. Ngunit agad din itong napalitan ng panghihinayang nang mapag-alaman kong isa pala itong patay na kapis. Tay! Ito po.
patay. Buhay yata. May bukas, may bukas. Patay yan. Nakita ko na. Patay na, be. Huwag mo na ipilit. Sige na nga, patay na. Patay daw to. Ay, Ngunit hindi ako tumigil hanggang sa makakuha ako ng kapis na buhay na may iba't ibang laki. Sa kapila mo tingnan tayo. buhay yata, buhay. Buhay po ba ito? Dadali mo buhay Ganito daw yung tsura kapag patay. Wala siya laman. Tapos, ganito naman yung itsura kapag ginagawa ko sa bintana. Mas malaki siya kumpara sa kanila. Ilang minuto ang lumipas bago ako makakuha ng mga kapis. Kung hindi ka sanay, hindi ka makararami ng kuha. Ibig sabihin, kung konti lang ang makukuha, kulang din ang kikitain. Mahirap man gawin, pero kailangang tiyagain. Sa patuloy na pagsisid ay doon ko napagtanto kung gaano kabihasa si Tatay Nel. Bit-bit ang pag-asang may maiuuwing kita, bunga ng ilang oras niyang pagtsatsaga sa ilalim ng tubig. Dahil bawat sisid, dala niya ang bigat ng responsibilidad, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga mahal niya sa buhay. Sa patuloy na paggabay sa akin ni Tatay Nel, ay doon ako napaisip. Paano nga ba siya bilang isang ama, asawa, o lolo pagdating sa kanyang pamilya? Dito ay nakilala ko si Joshua, 16 na taong gulang na apo ni Tatay Nel, at ang lagi niyang nakakasamang manguha ng kapis. Isa? Isa kasama ko ako yung pogi. Kaya na madala nag-aaral. Tuwing kailan niyo po siya nakakasama? Kunyari, Sabado, Linggo, bakasyon. Si Joshua ay nagsimulang sumisid noong panahon ng pandemya. Tinuruan daw siya ng kanyang lolo sa pagsisid at ang pinagpraktisan pangaraw niya noon ay ang pagkuha ng hipon at hindi ang pagkuha ng kapis. Sinisigurado rin ni Joshua na kahit sumasama siya sa pagsisid, hindi niya pa rin napapabayaan ang kanyang pag-aaral tulad ng pangako niya sa kanyang lolo. Pagka nag-aaral ka, paano mo napagsasabay yung paninisid sa kapis? So, sumasama na lang po ako kapag may free time, pinetsyempo sa araw na wala akong pasok. So, hindi ko pa rin po pinapabayaan yung pag-aaral. Pangarap nga rin daw niyang maging isang pulis. At nang tanungin ko pa ito, ay doon ko napansin kung gaano kahalaga ang mga kapis sa kanilang buhay. Yan. Ano po, kasi nakatapos na po ako ng college and yun na po yung gusto kong degree na maging pulis. And di ko po iwanan yung pangunguha ng kapis, di ko po pagtatawan. Ang bawat salitang binitawan ni Joshua ay patunay na hindi lamang hanap buhay para sa kanya ang pagsisid, dahil kasama na rin ito ng kanyang pagkatao. At sa patuloy na pakikipag-usap kay Joshua, dito ko rin napagtanto kung bakit ganoon na lang ang kagustuhan ng binata na sumama sa kanyang lolo sa tuwing papalaot ito para manguha ng mga kapis. Bakit gusto mo sumasama kay Tatay? Papo kasi sa dagat, tapos parang wala kang isipin pag nasa dagat, hindi mo wala. Mahal man ni Joshua ang pagsisid, may pagkakataon daw na hindi siya pinapayagan ni Tatay Nel dala ng mga pangambang banta ng dagat. Tatakot nga kasi ko, lalo pag gabi. Kasi mas malaki yung experience ko kaysa sa kanya eh. Mamaya, yung bangka nga dumarating na ako, hindi niya alam yun. Kaya ako alam ko yun, oras na mapakinggan ko, tititigan ko kahit madilim eh. Kasi makikita mo yung anino ng bangka kahit madilim. Paano yung
Di nakapagtataka na ganito na lang kung mag-alala si Tatay Nel kay Joshua. Dahil mula bata pa lamang daw ang binata ay nasa poder na niya ito. Hoy, pagkagat mo, iyakan ko yung kamay mo. Sobrang malapit ka ba kay Tatay Nel? Opo. Ano po? Dito po ako lumaki simula nung bata ako. Simula baby. Iniwan na po ako dito ng mama. Pero yung mama ko, binibigyan pa rin po niya ako ng suporta. Simula bata ako hanggang ngayon po. Bali, parang si Tatay Nel na rin yung nanay, tatay ko po yung nagpalaki sa akin hanggang ngayon. Sa katunayan, idolo niya rin daw ang kanyang lolo sa pagsisid. Kasi po kapanahonan po ni tatay para malakas po talaga siyang manguha ng kapes. Kahit po bisyo siya ng paninigailyo, yung hangin niya po parang hindi na uubos pag nasa tubig niyo, kahit malalim pa yan. Sa pagkuha ng kapis, maraming hangin ang kinakailangan mula sa baga upang maabot ang kailaliman ng dagat. Pero hindi lang basta hangin ang bitbit ni Tatay Nel sa bawat pagsisid. Bitbit niya ang dekada niyang karanasan, ang sanay na katawan sa lamig at bigat ng tubig, kasama ang tibay ng loob na hinubog na ng pang-araw-araw na pakikipagsapalaran sa ilalim ng dagat. Matapos ang mag-iisang oras na pagsisid, napagpasyahan na naming umahon ni Tatay Nel. Ramdam ko na ang pagod, ngunit wala pa ito sa araw-araw na dinaranas ni Tatay Nel. Pagod na hindi lang iniinda ng panandalian, kundi ng katawang sanay na sa hapdi, ng pusong matagal nang tinuruan ng dagat kung paano magtiis at magpatuloy. Nasusugatan man kung minsan, ngunit ang bawat galos ay alaala ng pagpupursigi na sana ay may maiuuwing kabuhayan at makabalik pa rin ng ligtas. Dito ko mas naunawaan, higit pa sa pisikal na sakit ang dala ng hanap buhay na ito. Isa itong sakripisyo, araw-araw na pakikipagsapalaran na para kay Joshua at Tatay Nel ay bahagi na ng kanilang buhay. Ngunit ang kwento ng kapis ay hindi natatapos sa ilalim ng dagat. Dahil matapos ang ilang minutong biyaheng sakay ng bangka, ay muli naming narating ang bahay nila Tatay Nel. Pagkatapos itong kunin nila Tatay Nel mula sa dagat, dadali nila ito sa kapitbahay upang iswak. Swak ang tawag sa proseso kung saan pinaghihiwalay ang dalawang magkakapit na kapis. Nagpunta ko roon para makita at masubukan kung paano ito ginagawa. Dito ko nakilala si Nanay Zenaida na matagal na rin ginagawa ang magswak. Sa bawat galaw pa lang ng kanyang kamay, halatang hinubog na ito ng panahon. Mabilis, walang takot at puno ng kumpiyansa, para bang kabisado na ng kanyang kamay ang bawat ulit ng proseso. 72 taon na siya ngayon at mula pa raw noong dalaga siya, ito na ang naging kabuhayan niya. Ipinakita sa akin ni Nanay Zenaida kung paano ito gawin. Turo niya, ang pinakamatulis na bahagi ng kutsilyo ang isisingit sa pagitan ng magkakapit na kapis. At kapag naipasok na ang kutsilyo sa pagitan nito, kailangang puwersahin ng dahan-dahan pababa papunta sa pusod nito upang maibuka at mapaghiwalay ang dalawang kapis. Matapos ipakita sa akin ni Nanay Zenaida ang tamang proseso sa pagswak, ay ipinasubok din niya sa akin ang pagbubukas nito. May kagaangan ang kutsilyong ginagamit sa pagswak, pero walang ligtas ang mga daliri sa kamay dahil sa talim at tulis nito.
Kinakailangan din ng pag-iingat sa pagswak ng mga kapis dahil manipis ito, marupok at madaling mabasag. Sa unang beses ko ay hindi ito naging madali. Ilang beses nagpaulit-ulit, ilang beses nagkamali, ngunit sa ilang pagkakataon makukuha rin ang eksaktong pamamaraan. At bago pa man ito maging palamuti sa mga tahanan o simbahan, dumaraan muna ito sa mga kamay ng mga taong may tiyaga at sigasig tulad ni Nanay Zenaida. Hindi man kami matagal na nagkausap, sapat na ang masaksihan ko ang sigla at sipag na isinasabuhay niya sa bawat pagswak ng kapis. Mula sa kanyang kamay, magpapatuloy ang paglalakbay ng kapis tungo sa mga gumagawa ng sining. Matapos ang maingat na pagswak ng mga kapis, ang mga ito ay magpapatuloy patungo sa tahanan ni Sir Ronnie, kung saan ang bawat piraso ng simpleng kapis ay nagiging isang obra. Good morning po. Isa sa mga pinakasikat na disenyo ni Sir Ronnie ay ang kanyang miniature jeepney at bangka. Ito ang mga tinaguriang bread and butter ng kanilang pagawaan dahil ito ang pinakapatok sa mga mamimili at pinakamadalas bilhin ng kanilang mga kliyente. Unti-unting nahasa ni Sir Ronnie ang kanyang galing sa paggawa ng mga pandekorasyon at seasonal na gamit mula sa kapis. Sa pakikilahok sa mga international trade fair, lumawak ang kanyang perspektiba sa disenyo at mas lalong na-inspire na paunlarin ang likhang kapis na tatak Pilipino. Isa sa mga dahilan kung bakit sinimula ni Sir Ronnie ang pagnenegosyo ng kapis crafts ay ang hangaring niyang makatulong sa mga manggagawa ng kanilang komunidad. Dito ko nakilala si Rainiel. Isang taon pa lang daw siyang nagtatrabaho bilang isang crafter ni Sir Ronnie. Ngunit ganoon pa man, hindi mahalatang bago ito sa kanyang larangan dahil sa bilis at husay nitong gumawa ng mga disenyong galing sa kapis shells. Si Rainiel na rin mismo ang nagpakita sa akin ng buong proseso ng paggawa ng kapis, mula sa pagpapakinis hanggang sa pagbebenda nito. Nakausap natin si Kuya Rainiel, yung ibang kapis daw na nakukuha nila, kagaya nito, is ginagamit na panglinis yung aksido. Tapos, lulusawin yung ganito hanggang sa maging ganito na siya kalambot. Matapos pakinisin, isinusunod naman ang maingat na paggupit sa bawat kapis ayon sa sukat na kailangan. So, ayun po Kuya, at sa lahat po ng nagawa niyo po, ano po yung para sa inyong pinakamahirap? Sinubukan ko ring gupitin ang mga kapis tulad ng turo ni Kuya Rainiel. Dito ko unang naranasan ang tunay na tiyaga na kailangan sa likod ng bawat peraso. Kapag maayos nang nagupit at nalinis ang bawat kapis, isinasagawa naman ang tinatawag nilang pagbebenda. Sa prosesong ito, maingat na binabalutan ng gold brace ang mga gilid upang mas maging pulido at elegante ang bawat piraso. Pinatunayan din ng prosesong ito na mahirap at mabusisi ang paggawa ng mga disenyo mula sa kapis. Nang masubukan ko ang pagbebenda, hindi ko naitago ang panginginig ng aking mga kamay. Dahil sa liit at nipis ng mga ito, nahirapan akong ilagay ang mga gold brace sa bawat gilid ng nagupit na kapis.
Matapos ang pagbibenda, hinuhugasan ang mga kapis gamit ang muriatic acid. Dito mas nakikita ang tunay nitong kinang at mas lalong lumilitaw ang natural na pattern nito. Sa murang edad ay nasabak na sa buhay si Rainiel. Maaga siyang nawalay sa ina at ang ama niya na ang nagsilbing gabay sa buhay. Sa edad na 12, sumasama na siya sa pangingisda kasama ang kanyang ama sa Bulacan bago mapadpad sa Maynila para doon makipagsapalaran. Paglipat nila sa Bataan, pumasok agad si Rainiel sa pagiging gwardiya at construction worker, hanggang sa dito niya na rin nakilala si Sir Ronnie at naging manggagawa nito. Pagod man sa araw-araw na trabaho, hindi ito iniinda ni Rainiel kumita lang ng pera. Hindi para sa sarili, kundi para gampanan ang responsibilidad niya bilang isang haligi ng tahanan. Maaga mang nasubok sa realidad ng buhay ang 21 anyos na si Rainiel, magpapatuloy pa rin ang kanyang pagsusumikap para sa binuo niyang sariling pamilya. Mula sa pagpapakinis, paggupit, hanggang sa paghuhugas ng bawat kapis, lahat ng ito ay ginagawa ng mano-mano at may buong tiyaga. Bawat hakbang ay may kasamang ingat hanggang sa mabuo ang isang obrang sumasalamin sa galing, pasensya at puso ng mga manggagawang tulad ni Rainiel. Ngunit sa likod ng biyaya ay may banta. Hindi lahat ng pamamaraang ginagamit ay tama, dahil napag-alaman namin kay Sir Maiko na may ilang paraan sa pagkuha ng kapis ay iligal. Ilan sa mga iligal na paraan ng pagkuha ng kapis ay ang pagbabarilya at ang paggamit ng kompresor, parehong nakasasama sa kapis at sa kalusugan ng maninisid o mangangapa. Habang kausap ko si Sir Maiko ay naging palaisipan sa akin kung bakit sa bayan lang ng Samal lumalago ang kapis. Sa patuloy na pakikipanayam ko kay Sir Maiko, ipinaliwanag nito na posible rin daw na hindi lang sa dagat ng Samal namumuhay ang mga kapis. Mapalad na rin daw ang bayan ng Samal dahil nakilala ito sa pangungulekta ng mga kapis para gawing kabuhayan ng mga naninirahan dito. Sako-sako ang nakukuhang kapis ng mga taga-Samal kada sila ay pumapalaot sa dagat. At sa pabago-bago na panahon, at sa ilang paggamit ng iligal na paraan, magtatagal pa kaya ang isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga taga-Samal?
Mula sa dagat papunta sa sining, ang kapis ay hindi lang kabuhayan, ito rin ay isang obra. Dito talaga natin makikita ang husay, tiyaga at likhang kamay ng mga taga-Samal. Ang kapis ay hindi lang pangdekorasyon at hindi lang basta lamang dagat. Ito ay isang lamang tiyan din na pupuno para sa mga kumakalam na sikmura. Sa bawat bahagi ng kapis, walang nasasayang. Lahat pinapakinabangan. Kaya't hindi katakatakang ganoon na lamang ang pagpapahalaga ng mga taga-Samal dito. Sa ilang araw na pananatili ko sa Samal, ay unti-unti kong naunawaan kung bakit yaman ng bayan na ito ang kapis. Hindi lang dahil sa ganda ng mga palamuting nililikha, kundi dahil sa mga kwentong nakadikit dito. Tulad din na Tatay Nel at Joshua na parang mga kapis, sanggang dikit at may matibay na samahan na ipinagbubuklod ng pagmamahalan. Singlalim ng kanilang pagsisid para kumuha ng kapis ang kanilang pagsasamahan. At lumipas man ang maraming taon, kailan may mananatiling kapis ang kanilang bitbit sa bawat pag-ahon. Pangwan ng kapis. Kasi nga dyan, alakang amo. Bali nga ikaw amo kasi bebenta mo. Bibili nila eh. Tapos yung oras, magtaka mo sa 5 oras, 4 oras, kikita kong ganon. Eh, diba? Tatrabaho ko maghapon. Kaya mas mahal. Hindi nasusukat sa lalim ng dagat o sa bawat kilo ng kapis na inaangkat ang pagmamahal ni Tatay Nel para sa kanyang apo at sa kanyang hanap buhay. Gayun din ay hindi batayan para kina Rainiel at Sir Ronnie kung malaki, maliit o anumang hugis ng kapis ang kanilang husay bilang mga artisano. Dahil ang likhang nagmula sa kanilang kamay ay patunay ng galing sa sining nating mga Pilipino. Gamit ang kanilang malilikot na imahinasyon, ang pagbuo ng kapis crafts ay talentong makatutulong hindi lang sa pagpapaunlad ng kanilang husay, maging sa pagpapatibay ng kultura ng kanilang bayan. Gaano man kanipis ang kapis, naging matibay naman itong pundasyon upang paunlarin at itaguyod ang bayan ng Samal. Ito ang nagsisilbing yaman ng kanilang bayan na magpapakilala sa kanilang husay at pagkakakilanlan. Sina Sir Ronnie, Rainiel, Joshua at Tatay Nel ay ilan lang sa patunay na sa bawat kapis ay may mga storyang nakadikit. Tulad ng kapis na magkadikit, ang kani-kanilang kwento ay magkakalapit. Sa huling araw ko sa Samal ay aking napagtanto na ang kwento ng pagmamahal at pagtsatsaga, sipag at galing ang siyang nag-uugnay sa bawat storyang nakadikit at nakasalalay sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Na kahit gaano man kalalim ang dapat sisirin, ilang sako man ng kapis ang kailangan bitbitin, iba't ibang hugis man ang sukatin, ang biyayang hatid ng kapis ang siyang nagpapatunay na sa pagitan ng kultura, sining at buhay, maaaninag ang tunay na kayamanang nakuha man sa ilalim ng putik ay nagsisilbi pa ring hiyas na siyang nagbibigay ningning sa buhay ng mga kababayan natin. Ang kapis ay kayamanang tunay, kayamanang para sa mga taga-Samal ay nagbibigay buhay. Ako si Lia Vite at ito ang Kapis Buhay.